Hi, this is JD, and this is another episode of Ma, Anong Ulam? So ngayon, ang lulutuin natin ay tamang-tama sa panahon ng tag-ulan, lalo na sa mga naghahanap ng recipe ng mga ulam na may sabaw. So ang lulutuin natin ay sinigang na salmon. So bukod sa tamang-tama to ngayong tag-ulan, lalo na kailangan natin ng sabaw. Maganda rin to sa ating kalusugan dahil mayaman na ang isda na salmon o salmon sa protein at sa omega-3 fatty acids. So, ang ingredients natin para sa ating sinigang na salmon, o kung gusto niyo ng medyo maarte, sinigang na salmon. So, eto. Syempre, kamatis, sibuyas, sitaw, siling green, labanos, okra, talong. Syempre yung sinigang mix, wala kasi tayong nabiling sampalok na natural. Syempre yung salmon o salmon. And eto, asin, paminta. Ayan o, pamintang powder dapat And kangkong. Okay, mabilis na paraan lang to ng pagluluto yung gagawin natin kasi nagmamadali tayo. Painitin muna natin yung kawali. Ha? Pagod na yung kawali ko. Tingnan nyo. Hindi ko pa siya napapalitan. Ayan. Tapos lalagay na natin yung kamatis. Tsaka sibuyas. Mabilis na paraan lang to ng pagsisigang. Kasi ayokong magmatagal. Joke lang. Sibuyas, kamatis. Ilalagay na natin yung salmon. Salmong tugunan. Charot. Yan natin yung salmon, ha? Salmon. Gusto ko yung, Filipino pronunciation ng salmon, Yung gigil na gigil, salmon. Sinigang na salmon. Diba? Arte-arte niya. Mas maganda yung salmon. Salmon belly to, Salmon belly. Yan. So, lalagyan na natin ng sabaw. Sabaw. Isin natin, ha? Ang isda, mabilis siya maluto. Meron pala akong trivia. Hindi mo dapat hinahalo yung isda kapag papakuluan mo siya. Diba? Sanay tayo na kapag naglagay ng tubig, haluin basta ganyan. Huwag nyo nga haluin hanggat hindi pa kumukulo. Kasi, magkukos yun ng paglansa ng sabaw nyo. Hayaan nyo munang kumulo siya. Ayan. Na rin natin ilagay yung siling green. Para isang lasa yung sili. Yan. Isang kulo lang yan. Pagkakulo niyan, maglalagay na tayo ng mga gulay. Yan. Ngayong kumukulo na siya, lagay na natin yung pinakamatigas na ulo. Charot. Pinakamatigas na gulay. Sitaw. Labanos. Masarap pag labanos, nipisan nyo lang yung hiwa. Okay na. Nipis lang. Yan. Pakuluin pa ng siguro mga 3 minutes. 2 to 3 minutes. Pwede nating dagdagan ng tubig. Kung sa palagay nyo, kulang. Dagdagan ng tubig. Lagyan na rin natin ng asin. Konting paminta. Paminta. Yung iba hindi naglalagay ng paminta sa sinigang, pero ako gusto ko yun. Bakit ba? Yan ang kikialam. Charot. Yan. Feeling ko pwede na nating ilagay yung okra. Okra. Ayan ang magpapalapot ng sinigang natin, yung okra. Kasi hindi naman nilalagyan ng gabi kapag
sinigang na isda. Lagay na din yung talong. Kita nyo, hindi ko masyadong hinahalo, di ba? Kasi lalangsa yung ulam natin. Tsaka madudurog din yung isda pag halo kayo ng halo. So, gumamit kayo ng tong. Okay? Okay. Yan. Tapos, pwede na rin natin ilagay yung kangkong after a few minutes. Kangkong. Dami, no? Gusto ini-adik kasi ako sa gulay. Feeling ko kailangan ko na ng mas malaking kawali. Parang pampamilya kasi yung luto ko kahit mag-isa lang ako. Kailangan malambot na yung mga gulay, ah. Kahit di naman super lambot. Pero yung, eatable. Saka natin ilalagay yung sinigang mix. Okay? Kasi makaka-apekto siya sa pagpapalambot ng gulay kapag inuna natin yung sinigang mix. Sinigang mix, kalahati na lang to nito eh. Ito yung natira ko nung nakaraan. So, kalahati lang nito. Sinigang mix. Kung gusto nyo syempre ng mas maasim pa, dagdagan nyo pa. Acidic kasi ako kaya hindi ko masyadong tinotodo. Baka hindi ko rin ma-enjoy yung pagkain kapag inatake ako ng aking gas. Ayan. I'm so happy. Are you happy? Yay! Ayan, super lambot na ng salmon natin. Kita niyo yan. At kapag tinikman nyo siya, make sure na hindi lang asim yung nalalasahan nyo. You have to make sure ang masarap na sinigang kasi, kahit ano pang klaseng sinigang yan, dapat nalalasahan nyo sa sabaw yung lasa ng gulay nung meat na nilagay nyo. It's either fish or pork. At pati na rin yung alat. Hindi pwedeng asim lang. Ayun yung lagi kong sinasabi kapag kumakain ako ng sinigang eh. Dapat lahat yun malasahan mo. Okay? Okay. Ayan, dyan na nga nagtatapos ang ating cooking session. Pwede na tayong kumain, mga anak. So, ayan nga ang ating sinigang na salmon. So, dyan na nga nagtatapos ang ating cooking session for today. O, diba? Ganun lang kasimple magluto ng sinigang na salmon. Again, kung naghahanap kayo ng iba pang mga sabaw recipe ngayong tag-ulan, lagi nyo lang tatandaan na hindi porket umuulan-ulan na naman, magbabakid ka na naman ng alaala ng nakaraan. Charot. Or maghahanap ka na naman ng atensyon mula sa taong hindi ka naman gusto. Joke lang. Ito yung salmon na nananakit, no? So, again, ito talaga yung gusto kong ipaalala sa inyo. Again, kung meron kayong kailangan na recipe at wala pa rito sa ating YouTube channel, pwede kayong mag-comment down below para mag-suggest ng mga ulam na gusto nyong lutuin at gusto nyong ituro ko sa inyo. Gagawin natin yan lahat. At kapag nagtanong kayo kay mama na wala na naman siyang maisip na sagot sa tanong na anong ulam, lagi nyo lang ipaalala sa kanya na this is Ate JB and this is Ma. Anong ulam?